Ang tahimik na gabi ng Baranay Luntian ay biglang nilusaw ng matatalim na hagunggol ni Lina, na sinundan ng nakakapanindig, malahibong sirena ng ambulansya. Si Alonsina Sina Reyes, ang buhok ay basa ng pawis, at ang mga mata ay namumula sa luha, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang kapatid sa loob ng lumang ambulansya na humahagibis patungo sa lokal na ospital. Ang bawat uga ng sasakyan ay tila isang dagok sa kanyang kaluluwa na nagpapaalala sa kanya ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng karamdaman. Sa gitna ng matinding pagkabigo at takot, dahan siyang umpisang umugong, isang marahan at basag na harana, isang tradisyonal na awit ng pag-ibig. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang dasal. Ang kanyang boses, manipis, ngunit tulo ng pighati, ay tila isang sinulid na uugnay sa kanya sa napakaliit na buhay ng kanyang kapatid na nagpupumilit sa matinding lagnat. Ang kaibahan sa pagitan ng nakakapanindig, malahibong kagandahan ng kanyang tinig at ng malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon ay isang hagdan na agad na nagdala sa mambabasa sa kaibuturan ng kanyang kwento. Kaya mo yan, Lina. Kakayanin natin to, bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng ambulansya at ng kanyang sariling hitbi. Ang maliit na kamay ni Lina ay mainit at mahina sa palad niya, isang paalala ng pagiging marupok ng buhay. Nakita niya sa isip ang mukha ng kanyang lola, ang pilay na ngiti nito, at ang mga kamay na laging abala sa paggawa ng kung ano, para lang may makain sila. Ang pangako niya sa sarili, sa kanyang lola, at sa kanyang sarili, ay kailangan niyang gawin ang lahat. Lahat. Matapos ang insidente sa ospital kung saan muntik nang mawala si Lina dahil sa matinding pulmonya, naunawaan na sina na hindi sapat ang kanyang na trabaho. Ang maliit, nakita mula sa paglalabada at pagtulong sa palengke, ay hindi kakasya sa patuloy na gamot at regular na check-up ng kanyang kapatid. Kinailangan niya ng malaking pagbabago. Sa kanyang puso, isang mabigat, ngunit kinakailangang desisyon ang nabuo. Lisanin ng isang tahanan na kilala niya, at magtrabaho bilang isang full-time na katulong. Ang Hacienda Solana, isang marilaga sinaunang ari-arya ng mayamang pamilya Alonso, ang naging kanlungan, at, sa parehong oras, ang piitan ng kanyang mga pangarap. Ang buhay sa Hacienda Solana ay isang tago at tahimik na pagdurusa. Igising si Sina bago pa sumikat ang araw. Ang simoy ng hangin sa umaga ay lumalamig sa kanyang balat habang siya ay naglalakad sa malalaking hardin na tila walang katapusan. Ang kanyang mga kamay ay laging abala, nagwawais ng mga sahig na pinakindam na tila salamin, nagpupunas ng alikabok sa mga antigong kasangkapan na tila may sariling kwento. Naghahanda ng masasarap na pagkain na hindi niya kailanman matitikman sa kanilang munting marong. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, ahimik, halos hindi napapansin. Ang kanyang tinig, na minsang lumaya sa mga bukirin ng luntian, ay ngayon ay pinahihintulutan lamang na bumulong ng malulungkot na melodya habang walang nakakarinig. Sa mga oras na naglilinis siya ng kusina o nagdidilik ng mga halaman sa pinakalikod na bahagi ng hardin. Hindi niya kailanman ipinahihintulot na makita ang kanyang tunay na damdamin. Laging nagpapakita ng isang mapagpakumbaba at mapagtiis na pagkatao. Lahat ang kanyang kinikita, bawat sentimo, ay ipinapadala niya sa kanyang lola para kay Lina, isang sakripisyo na masakit, ngunit kinakailangan. Ang bawat liham mula sa lola niya na nagbabalita ng pagbuti ng kalagayan ni Lina ay tila isang gantimpala, isang pampalubag, loob na nagbibigay lakas sa kanyang pagtitiis.
Ang pamilya Alonso ay kasing kumplektado at kasing ganda ng hasyenda na kanilang tinitilahan. Si Don Salvador Alonso, ang patriarka, ay isang ginoong kagalang, galang, at may mataas na reputasyon sa lipunan. Ang kanyang presensya ay nagtataglay ng bigat at awtoridad. Ngunit sa ilalim ng matikas niyang panlabas ay isang kaluluwang malalim na mahilig sa sining, partikular sa klasikal at tradisyonal na musika. Madalas niyang mapansin ang kasipagan at ang tila walang bahid na pagkatao ni Sina. Minsan, nahuli niya ang kanyang sarili na nagmamasid sa dalaga. Habang ito ay naglilinis, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-unawa na hindi ipinahihiwatig ng kanyang bibig. Si Miguel Alonso, ang iisang anak ni Don Salvador, ay kababalik lamang mula sa Amerika matapos tapusin ang kanyang kurso sa negosyo. Siya ay isang binata na matalino, pino, at may bukas na pag-iisip. Hindi siya nabubulag ng mga pag-uuhusga batay sa antas ng lipunan. Ang kanyang mga karanasan sa ibang bansa ay nagbigay sa kanya ng isang malawak na pananaw sa buhay na iba sa konserbatibong mundong kinagisan niya. Sa unang tingin pa lamang, napansin niya ang kakaibang aura ni Sina. Hindi ito ang karaniwang katulong na nakita niya sa ibang hasyenda. Mayroong isang bagay na kakaiba, isang pagiging dalisay na nagkukwento. Ang kanyang mga mata na nakikita ang kalungkutan at pag-asa sa parehong oras ay tila may malalim na nais ipahayag. Isang hapon, habang si Sina ay nagdidilig ng mga pinahahalagahang bulaklak na sampag-ita sa pribadong hardin ni Don Salvador, dahan siyang umpisang umugong. Ito ay isang lumang awitin mula sa kanilang probinsya, isang melodya ng pangungulila at pag-asa. Ang kanyang tinig, na ngayon ay medyo lumakas at lumaya mula sa pagkakakulong ng kusina, ay umalingaw sa mga namumulaklak na sampag-ita na tila dinadala ng simoy ng hangin. Si Miguel, na naglalakad sa hardin, at nagmumuni matapos ang isang araw na puno ng mga pulong sa negosyo, ay biglang napahinto. Ang boses ni Sina ay tila isang sariwang simoy ng hangin, malayo sa mga model ng kanluraning musika na nakasanayan niyang pakinggan sa Amerika. May isang bagay sa kanyang tinig, isang kalaliman, isang katapatan na bumihag sa kanya. Ang bawat nota ay tila nagsasalaysay ng isang kwentong puno ng pagdurusa, ngunit mayroon pa ring pag-asa. Hindi niya malimutan ng melodya. Hindi alamin ni Miguel, hindi lamang siya ang nakarinig. Si Don Salvador, na madalas magbasa sa kanyang balkonahe, na nakaharap sa hardin, ay ilang beses nang nakarinig ng tinig ni Sina na umaalingaw mula sa kusina o sa mga dulo ng hardin. Kinikilala niya ang pambihirang potensyal sa tinig na yon, isang biyaya na bihirang makita. Ngunit sa kanyang katahimikan, pinanatili niya ang kanyang mga iniisip, naghihintay ng tamang panahon. Alam niya, tulad ng isang matandang puno na naghihintay ng tamang panahon upang mamunga, na ang ganoong talento ay kailangan ng tamang pagkakataon upang mamukadkad. Ang idilikong katahimikan ng hasyenda ay nabalisa sa pagdating ni Cassandra, Sandy Illustre, ang mapagmataas at eleganteng nobya ni Miguel. Si Cassandra ay isang babaeng may taglay na kagandahan, edukada sa ibang bansa, at angkop sa kanyang antas sa lipunan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pinakintab na panlabas ay isang pagmamataas, isang makitid na pananaw, at isang matinding kawalan ng kapanatagan sa kanyang posisyon. Kaagad niyang naramdaman ang banta mula sa malinis na presensya ni Sina at sa mga matang nakakapagsalita ng dalaga, lalo na nang mapansin niya ang kakaibang atensyon na ibinibigay ni Miguel sa katulo. Para sa kanya,
Si Sina ay isang anino na kailangan niyang alisin upang mapanatili ang kanyang liwanag. Sino ang babaeng iyan? Tanong niya kay Manang Dolores. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa habang pinagmamasdan si Sina na tahimik na naglilinis ng isang pasilyo. Si Manang Dolores, ang matandang mayordomo na tapat sa pamilya Alonso, ay tumango at sumagot. Si Alonsina, Senyorita Cassandra. Siya ang bagong patulong mula pa sa probinsya. Ang tono ni Manang Dolores ay may bahid ng paghamak, sapat upang ipahiwatig ang kanyang mababang pagtingin kay Sina. Simula noon, madalas na tratuhin ni Cassandra at Manang Dolores si Sina nang may kalubitan. Si Manang Dolores ay patuloy na nagpapaalala kay Sina ng kanyang lugar. Ang kanyang mga salita ay tila latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Minsan, uutusan siya ni Manang Dolores na gawin ang mga gawain hindi naman talaga niya responsibilidad, tulad ng paglilinis ng maruluming silid-imbakan na hindi gaanong ginagamit. Alonsina, siguraduhin mong ang mga pinggan ay kintab na kintab. Hindi tayo kumakain ng mga dumi dito. Hirit ni Cassandra. Isang beses, kahit na ang mga pinggan ay malinis na. Ang kanyang mga mata ay laging sumusuri. Naghahanap ng pagkakamali. At huwag kang abalang tumingin sa mata ni Miguel. Hindi mo siya kadad. Dagdag pa ni Manang Dolores, ang kanyang boses ay puno ng babala. Nasasaksihan ni Miguel ang mga ito at nararamdaman niya ang matinding pagkadismaya. Alam niyang may mali, ngunit dahil sa kanyang posisyon at sa respeto sa kanyang ama, hindi siya direktang makikialam. Gayunpaman, madalas siyang magpapakita ng maliit na kabaitan kay Sina, isang tahimik na pasasalamat para sa kape, isang bahagyang ngiti kapag nagkakatagpo ang kanilang mga mata, isang tanong tungkol sa kanyang kalusugan. Ang mga maliliit na kilos na ito ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa, para kay Sina, na nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang araw. Sa gitna ng tensyon na ito, isang malaking balita ang kumalat sa buong hasyenda, ang nalalapit na kasalan ni Miguel at Cassandra. Ito ay idaraos sa Hacienda Solana, isang inlanding pagdiriwang na siguradong magiging usapan sa buong lipunan. Ang ideya ng isang kasalan na magpapatunay ng kanilang katayuan ay tila nagbigay ng kapangyarihan kay Cassandra. Ngunit sa ilalim ng paghahanda para sa inlanding okasyon, ang selos ni Cassandra ay patuloy na lumalaki. Kinukulit ng mga bulong at joke ni Manang Dolores. Ang mga mata ni Manang Dolores ay laning nagpapahiwatig ng kanyang paghamak kay Sina at patuloy niyang inilalatag ang ideya na ang katulong ay isang banta. Isang gabi, habang iinuman si Cassandra at Manang Dolores ng sa sala, isang masamang ideya ang nabuo sa isip ni Cassandra. Manang, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. May naisip ako para sa bisperas ng kasal. Ang kanyang ngiti ay tila isang lasol na dahang lumalaganap. Isang plano ang nabuo, isang planong salandyang idinisenyo upang susulan, ipahiya at lubos na pababain ang isang taong itinuturing niyang mas mababa. Ang layunin ay ipahiya si Sina sa harap ng lahat ng matataas na bisita na nagpapatunay na siya ay isang walang kwentang katulong na walang lugar sa kanilang mundo. Ang kasalan na dapat ay simbolo ng pagkakaisa ay magiging isang arena ng paghihiganti at pagmamataas. Ang Hacienda Solana ay nagpakita ng kabilang mukha ngayong gabi. Ang dating tahimik at mayaman na ganda nito ay napalitan ng isang nakasisilaw na karilagan. Animoy isang bituin na bumaba sa lupa. Libong maliliit na ilaw ang kumikinang,
nagbibigay ng isang mahika sa bawat sulok ng lumang istruktura. Habang ang matamis na melodya ng isang string quartet ay umalingaw sa malawak na bulwagan, naghahatid ng kaligayahan sa mga pandinig. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak na sampagita at ang pinungamoy ng mamahaling pabango na nagbibigay salamin sa katayuan ng mga bisita. Ang mga imbitado ay hindi basta. Sila ang mga pinakamakapangyarihang pangalan sa Manila at sa mga kalapit na probinsya, mga politiko, negosyante, at mga matataas na personalidad na ang bawat galaw ay sinusubaybayan ng lipunan. Nagsusuot sila ng mga pinong barong Tagalog na may kumichinang na burda, at ang mga kababaihan naman ay nagpakitang gilas sa kanilang mga eleganteng telno. Bawat isa ay tila isang obra maestra ng sinin na sumasalamin sa kanilang kayamanan at kapangyarihan. Ang kanilang tawanan ay tila musika, ang kanilang mga burungan ay puno ng intriga at balita. Sa kabilang banda, sa abalang kusina, si Alonsina ay isang anino lamang, tahimik na gumagalaw sa gitna ng usok at init. Ang tunog ng mga plato at kubyertos, ang malakas na pag-uusap ng mga kusinero at ibang katulong, ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya mula sa ningning ng salo. Nararamdaman niya ang pagkakaiba ng kanyang mundo sa mundong nasa kabila ng pinto, isang mundong puno ng labis na karangyaan, isang mundong hindi niya kailanman mapapabilangan. Hindi niya kayang unawain ang kanilang mga pag-uusap, ang kanilang mga tawanan. Ito ay tulad ng isang pangarap na kanyang pinapanood mula sa malayo, isang pangarap na hindi para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghuhugas ng mga kristal na baso na kumichinang sa ilalim ng ilaw. Bawat isa ay pinupunasan niya ng maingat. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Lumilipad ito pabalik sa Barangay Luntian, sa kanyang munting bahay na yari sa kawayan, sa mukha ng kanyang kapatid na si Lina. Naaalala niya ang mga huling sulat mula sa lola niya, na nagsasabing mas maayos na ang kalagayan ni Lina, ngunit ang pangamba ay laging naroon sa kanyang puso. Sapat ba ang ipinapadala niyang pera? Natutugunan ba ang lahat ng pangangailangan ni Lina? Ang kanyang mga pangarap? Ang makatayo sa entablado at umawit, ang makapagbigay ng magandang buhay para kay Lina ay tila malayo. Malabong silaw lamang sa dilim ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang tinig, na minsang naging kasangkapan ng pag-asa, ay ngayon ay tila nakakulong sa loob niya, naghihintay ng pagkakataon na makawala. Sina, ang matalin na boses ni Manang Dolores, ay biglang umalinongaw sa kusina. Pinutol ang kanyang pagmumuni. Muni. Pinapatawag ka ni Senyorita Cassandra sa bulwagan. Dali, napahinto si Sina. Ang hawak na baso ay muntik nang mahulog sa kanyang kamay. Nararamdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. May kung anong masama ang mangyayari. Kilala niya ang tono ng boses ni Manang Dolores, at ang pagtawag ni Cassandra ay hindi kailanman nagbunga ng maganda. Marahang inilagay niya ang baso, pinunasan ng kanyang mga kamay, sa abent na lumang tela na suot niya, at naglakad patungo sa bulwagan. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kaba. Habang papalapit siya, ang tunog ng musika ay lumakas, ang tawanan ay mas naging malinaw. Ang mga ilaw ay mas nakasisilaw. Ang kanyang paglakad ay marahan, halos walang tunog. Naramdaman niya ang bigat ng tingin ng mga tao habang siya ay naglalakad sa tabi ng mga pinto patungo sa gitna ng bulwagan. Nang makating siya sa gitna ng sadyang itinalagang entablado para sa gabi, naroon si Cassandra, nakatayo sa tabi ni Miguel, na tila isang diyosa sa kanyang kulay. Pilak na terno. Ang isang nanginginig na ngiti ay nasa mga labi ni Cassandra.
isang ngiti na hindi nakarating sa kanyang mga mata, na puno ng paghahamak. Sa tabi niya ay si Manang Dolores, na ang mga mata ay nagniningning sa isang tagumpay. Narito na pala si Alonsina, sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, halos sumigaw sa gitna ng musika. Ang lahat ng mga mata ay napatingin kay Sina. Mayroon akong isang espesyal na presentasyon para sa inyong lahat ngayong gabi. Ang mga bisita ay nagtinginan, may pagtataka sa kanilang mga mukha. Sino si Alonsina? At bakit siya naroon? Alam niyo, si Alonsina, siya ang isa sa aming mga katulong dito sa hasyenda. Patuloy ni Cassandra, ang kanyang boses ay tila isang matamis na tinig na may bahid ng kamandag. At mayroon siyang talento sa pagkanta. Di ba? Alonsina. Ang kanyang mga mata ay matalin, nagpapahiwatig na hindi niya dapat tanggihan. Kaya naisip kong, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ang ating simpleng katulong na aliwin tayo ngayong gabi? Isang pagkakataon para ipamalas niya ang kanyang talento sa inyong lahat. Isang kanta mula sa kanya para sa ating lahat. Ang mga salita ni Cassandra ay parang mga latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Sina. Ang aliwin, ang simpleng katulong, bawat salita ay idinisenyo upang ipahiya siya, upang iparamdam sa kanya na siya ay isang walang kwentang bagay na naroroon lamang pa sa kasiyahan ng mga nakatataas. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naramdaman niya ang init ng pamamahiya na kumalat sa kanyang pisngi, ang bigat ng tingin ng lahat na nakatutok sa kanya. Tumayo si Sina sa gitna ng malawak na bulwagan. Pakiramdam niya ay isa siyang insekto na nakalantag sa ilalim ng isang magnifying glass. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at kahihiyan. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Gusto niyang tumakbo, lumayo sa lahat ng ito, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Nagsimulang magbulungal ang mga bisita. Ang kanilang mga boses ay tila mga dagok sa kanyang tinga. Ang iba ay may pagtataka. Ang iba naman ay may paghamak. Sa kabilang banda, si Miguel ay nakaramdam ng matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang apoy. Gusto niyang sumugod, ipagtanggol si Sina, dalhin siya palayo sa nakakahiyang eksena na ito. Ngunit bago siya makagalaw, naramdaman niya ang isang bahagyang haplos sa kanyang braso. Si Don Salvador, ang kanyang ama, ay naroon. Ang kanyang mga mata ay matalin ngunit kalmado at nagbigay ng isang bahagyang senyas na nagpapahiwatig na maghintay. Tila may nakita si Don Salvador na hindi nakikita ng iba, isang bagay na mangyayari. Si Sina, sa gitna ng lahat ng ito, ay nakaramdam ng isang kakaibang pagbabago. Ang pamamahiya ay nagbigay daan sa isang matinding pagkalungkot at pagkatapos ay sa isang kakaibang kalmal. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay ipinikit ng mariin. Sa sandaling iyon, hindi na niya iniisip ang kahihiyan o ang paghamak ni Cassandra. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Lina, ang kanyang mga pangarap, ang lahat ng sakit at pag-asa na kanyang inilihim sa kanyang puso. Ang mga awitin na kanyang kinanta sa mga bukirin ng luntian, ang mga dasal na kanyang binulong sa gitna ng dilim, lahat ng iyon ay biglang nagsama sa kanyang isipan. At pagkatapos, nagsimulang lumabas ang mga salita. Marahan, halos hindi marinig. Sinimulan niyang awitin ang isang lumang kundiman, isang kanta tungkol sa matamis na pagdurusa ng pag-ibig, at ang pambansang diwa
ng pagtitiis. Ito ay isang kanta na itinuro sa kanya ng kanyang lola, isang kanta na puno ng kasaysayan at kaluluwa ng Pilipino. Ang aking puso'y nagdurusa sa pag-ibig na naglaho, ngunit ang pag-asa'y buhay pa rin sa piling ng iyong pangako. Sa simula, ang kanyang boses ay nanginginig, halos basag. Ngunit habang patuloy siyang umaawit, habang ang bawat salita ay lumalabas mula sa kanyang pinakalain na puso, ang kanyang tinig ay naging malakas, malinaw, at puno ng damdamin. Walang pilit, walang teknik na ipinagyayabang, anging isang kaluluwa na umaawit ng kanyang mga pangarap, ng kanyang pagdurusa, at ng kanyang pag-asa. Ito ay hindi lamang isang kanta, ito ay isang dasal, isang pahayag, isang kwento ng buhay na puno ng pagsubok, ngunit hindi kailanman sumusuko. Ang bawat mata ay tila isang luha na naging tunog, isang ngiti na lumutang sa hangin. Ang kanyang tinig ay tila isang kristal na malinaw, ngunit may bigat ng karanasan, isang boses na pumapasok sa kaibuturan ng puso. Ang paunang bulungan ng mga bisita ay unting nawala, napalitan ng isang nakakamatay na katahimikan. Ang kanilang mga mukha, na puno ng pagtataka at paghamak kanina, ay unting nagbago. Ang iba ay napapatulala, ang iba naman ay dahang nagpipigil ng hininga. Pagtatapos, nagsimulang lumabas ang mga luha sa mga mata ng ilang ginang, ang kanilang mga panyo ay inilalabas upang punasan ang kanilang mga mukha. Ang mga makapangyarihang lalaki na may matigas na mukha ay nakaramdam ng isang kakaibang kurot sa kanilang dibdib, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang pagkamangha. Ang kanta ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda, ang bawat nota ay pumupukaw ng damdamin, nagpapagising ng mga nakalimutang alaala, nagpapaalala sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay ng mga Pilipino. Hindi ito basta boses. Ito ay ang boses ng kaluluwa, ng pagtitiis, ng pag-asa. Si Mang Tonyo, isang kilalang musikero na nagkataong naroon sa salo, ay tahimik na kinuha ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng tabol, dahan niyang ni-recorda ang buong performance ni Sina, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Alam niya, sa kanyang puso, na may isang bagay na pambihira sa gabing iyon, isang bagay na kailangan niyang ibahagi sa mundo. Nang matapos ang kanta, naghari ang isang sandali ng ganap na katahimikan. Walang gumalaw, walang nagsalita, at pagkatapos, tulad ng isang kidlat sa kalangitan, sumabog ang isang malakas na palakpakan. Ito ay hindi lamang isang simpleng palakpakan, ito ay isang palakpak na tila kulob na umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Ang bawat palakpak ay tila nagpapabagsak sa mga pader ng karangyaan, sa mga matatayog na paghuhusga, sa mga sinaunang pagtatangi. Ito ay isang pagkilala sa isang talento na lumampas sa lahat ng mga hadlang sa lipunan. Sa gitna ng malakas na palakpakan, si Miguel ay hindi na makatiis. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at paggalang kay Sina. Hindi na siya makakahanap ng salita para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ang katotohanan, ang tapang, at ang purong talento ni Sina ay nagbigay sa kanya ng lakas. Walang pag-aalinlangan, lumakad siya patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Cassandra. Cassandra, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Halos hindi marinig sa gitna ng palakpakan, hindi ko na kayang ituloy ang kasalang ito. Ang kanyang pahayag ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng bulwagan. Ang palakpakan niya ay unting nawala,
napalitan ng isang nakakagulat na katahimikan. Lahat ng mata ay nakatutok kay Miguel, at pagkatapos ay kay Cassandra. Ano? Sigaw ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at gulat. Ano ang sinasabi mo, Miguel? Hindi ko kayang pakasalan ng isang taong walang pag-unawa at walang simpleng kabaitan. Patuloy ni Miguel, ang kanyang mga mata ay matalin at puno ng determinasyon. Ang ginawa mo ngayong gabi, Cassandra, ay hindi katanggap-tanggap. Hindi ko kayang magkaroon ng ganoong klaseng tao sa aking buhay. Ang bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas muli. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabila. Ang mga magulang ni Cassandra ay lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Ngunit si Miguel ay nanatiling matatag. Ang kanyang desisyon ay hindi mababago. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Sina na hindi na siya maaring manatili sa hasyenda. Ang lahat ng nangyari ay nagbukas ng isang pinto, ngunit ito rin ay nagsara ng isa pa. Kailangan niya ng kanyang sariling landas. Isang landas na malaya mula sa anino lang hasyenda Solana. Matapos ang salo, habang ang mga bisita ay unting nagsisiruian, tahimik na nilisan ni Sina ang hasyenda. Hindi na siya nagpaalam sa iba, maliban sa isang maikling liham na kanyang iniwan para kay Don Salvador at Miguel. Sa liham, isinulat niya, Don Salvador, Miguel, maraming salamat sa lahat. Ngunit kailangan kong hanapin ang sarili kong landas. Ang aking tinig na yon ay kailangan ng lumaya. Umaasa akong maintindihan ninyo. Nang mabasa ni Don Salvador ang liham, hindi niya pinigilan si Sina. Alam niya, sa kanyang puso, na ang isang anghel na may ganoong boses ay hindi maaaring ikulong sa isang gintong hawla. Kailangan niyang lumipad, at sa kanyang paglipad, alam niyang marami siyang makakapagbigay, inspirasyon. Si Miguel, na puno ng panghihinayang, ngunit pag-unawa, ay tahimik na tumango. Alam niyang ito ang tamang desisyon para kay Sina, at sa kanyang puso, umaasa siyang muli silang magtatagpo sa isang mas pantay na mundo. Ang huling bus mula Maynila ay huminto sa dulo ng kalsada ng Barangay Luntian. Nagbubuga ng usok bago tuluyang humupa ang ingay ng makina. Si Alonsina, ang kanyang lumang bag, ay mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat, ay dahang bumaba. Ang amoy ng sariwang hangin at ang pamilyar ng huni ng mga kuliglig ang sumalubong sa kanya, kaibahan sa maingay at magarbong kapaligiran ng hasyenda Solana. Sa bawat hakbang niya patungo sa kanilang munting barong, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala ay unting bumabalik. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nabawasan, napalitan ng isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang makita niya ang kanilang munting bahay, ang kanyang puso ay lumukso sa galak. Sa labas ng pintuan, naglalaro si Lina. Ang kanyang dating maputlang balat ay tila nagkakaroon na ng kulay, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa tabi niya ay si Lola Pasing, abala sa pagtatahi ng isang kumot. Ang kanyang pilay ng ngiti ay laging nakahanda. At Sina, sigaw ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng galak, tumakbo patungo sa kanya ng buong bilis. Yakap na mahigpit ang sumalubong kay Sina. Ang init ng yakap ng kanyang kapatid ay nagpakalma sa lahat ng pagod at sakit na kanyang naramdaman. Lina ko, bulong ni Sina. Ang mga luha ay dahang bumuhos sa kanyang mga mata. Miss na miss kita. Niyakap din siya ni Lola Pasing. Ang mga kamay nito ay magaspang, ngunit puno ng pagmamahal.
Salamat sa Diyos, at ligtas kang nakabalik, apo ko. Hindi na namin inasahan na uuwi ka kaagad. Ikinuwento ni Sina ang lahat sa kanila, ang pambabastos ni Cassandra, ang kanyang pagkanta, ang pagpawi ni Miguel sa kasal. Si Lola Pasing ay hindi makapaniwala, habang si Lina naman ay nakikinig ng buong atensyon, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tama ang ginawa mo, apo, sabi ni Lola Pasing. Ang talento ay hindi dapat ikinukubli. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Ang buhay sa Barangay Luntian ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Tuwing umaga, pagkatapos niyang tulungan si Lola Pasing sa gawaing bahay, kakantahan niya si Lina habang nagluluto sila ng agahan. Ang mga awitin ay hindi na malulungkot na melodya ng pangungulila. Sa halip, ang kanyang boses ay puno ng asa at kaligayahan. Hindi nagtagal, ang kanyang tinig ay kumalat sa buong barangay. Tuwing hapon, habang nagtuturo siya kay Lina ng mga awitin, sa lilim ng mangga, ang mga kapitbahay at ang mga batang naglalaro ay dahang lumalapit, nakikinig ng buong atensyon. Ang kanyang boses ay tila isang nakapagpapagaling na balat ng sugat na nagbibigay ng inspirasyon at asa sa mga taong abala sa hirap ng buhay. Sa palengke, habang tinutulungan niya ang kanyang lola sa pagbebenta ng gulay, madalas siyang kantahan ng mga magsasaka at manggagawa. Ang kanyang boses ay nagbibigay ng buhay sa tahimik na umaga. Ate Sina, ang ganda ng boses mo, sabi ng isang bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Totoo yan, Iya, dagdag ng isang matandang babae. Ang boses mo ay nagpapaalala sa akin ng kabataan ko, ng mga awitin ng aking ina. Ang mga araw ay dahang lumipas, puno ng pagmamahal at simpleng kaligayahan. Si Sina ay nagtatanim ng mga gulay, nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanyang pamilya, at higit sa lahat, kumakanta. Ang kanyang boses ay malaya na ngayon, malaya mula sa mga pader ng hasyenda, malaya mula sa mga paghuhusga ng lipunan. Sa Barangay Luntian, siya ay si Alonsina, ang babaeng may ginintuang tinig, hindi ang katulong na pinahiya. Ang kalusugan ni Lina ay patuloy na bumuti. Ang kanyang mga tawa ay mas malakas at mas masigla, isang patunay na ang pagmamahal at kapayapaan ay nakapagpapagaling. Sa Maynila, ang video na upload ni Mang Tonyo sa Facebook at YouTube ay dahang nagiging viral. Sa simula, ilan lamang ang nakakita, mga kaibigan ni Mang Tonyo, mga kapwa musikero. Ngunit ang kakaibang kagandahan ng tinig ni Sina, kasama ang nakakagulat na sitwasyon ng kanyang pagkanta, ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Tinda ng boses. Sino siya? Siya ba yung katulong? Grabe, napakatalentado, ang sakit sa puso ng kwento niya. Ang tapang, ang mga komento ay dumarami. Ang video ay ibinabahagi ng paulit-ulit. Hindi nagtagal, ang kwento ng dalagang katulong na kumanta sa pinging ng bilyonaryo ay naging headline sa mga balita online. Ang mga talk show at morning show ay usapan tungkol sa kanya. Ang mga tao ay namamangha at naantig sa kanyang talento at sa kanyang tapang. Ang kanyang boses ay nagbigay ng boses sa mga ordinaryong tao, sa mga nangangarap, sa mga nakikipaglaban. Si Direk Marco Ventura, isang kilalang producer ng National Singing Competition, na boses ng lahi, ay nagbabasa ng kanyang social media feed nang makita niya ang video. Siya ay isang taong may matalas na mata sa talento. At sa unang nota pa lamang ng kanta ni Sina, alam niyang mayroon siyang nakita na pambihira. Ang boses na yon, hindi lamang ito maganda,
Ito ay puno ng kaluluwa, ng kwento, ng sakit at pag-asa. Walang makakapagturo ng ganoong klaseng emosyon. Ito ang hinahanap natin. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Agad siyang utos sa kanyang staff na hanapin si Alonsina Reyes. Hindi ito naging madali. Ang impormasyon tungkol kay Sina ay limitado, maliban sa kwento na siya ay isang katulong sa Hacienda Solana at bumalik na sa probinsya. Ngunit si Direk Marco ay determinado. Matapos ang ilang araw na paghahanap, nahanap niya ang Barangay Lundian. Isang umaga, habang si Sina ay nagdidilig ng mga halaman sa labas ng kanilang bahay, isang magarang sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Umaba ang isang lalaki na may suot na pang kasual ngunit maayos na damit. Ang kanyang mukha ay pamilyar mula sa telebisyon. Si Direk Marco Ventura. Magandang umaga po, sabi niya. Ang kanyang tinig ay magalang. Ikaw po ba si Alonsina Reyes? Napalingon si Sina. Nagulat. Ako nga po. Bakit po? Ikinuwento ni Direk Marco ang lahat. Ang video, ang pagkalat nito, ang kanyang paghanga sa tinig ni Sina. At pagkatapos, ang alok, gusto kitang imbitahan na sumali sa Boses ng Lahi. Naniniwala ako na mayroon kang malaking potensyal at ang kwento mo ay magbibigay inspirasyon sa milyong Pilipino. Ang mundo ni Sina ay tila umikot. Ang kanyang pangarap na matagal nang inilibing sa ilalim ng mga responsibilidad ay biglang lumitaw sa kanyang harapan, kumikinang na pa isang bituin. Ngunit sa likod ng pagkabigla at pag-asa, naroon ang pangamba. Paano si Lina? Maiiwan na naman ba niya ito? Direk, salamat po sa alok, sabi ni Sina, ang kanyang boses ay nag-aalangan. Pero, may kapatid po ako na may sakit. Hindi ko po kayang iwanan siya. Biglang lumabas si Lina na nakarinig ng pag-uusap at si Lola Paseng. At Sina, sumali ka, sabi ni Lina, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pa sa akin yan, di ba? Para magpagaling ako. Niyakap ni Lola Paseng si Sina. Apo, ito ang pagkakataon mo. Huwag mong palambasin. Kami na ang bahala kay Lina. Saka, ang perang mapapanalunan mo, malaking tulong sa pagpapagamot ni Lina. Nakatingin si Sina sa kanyang kapatid, sa kanyang lola, sa mga kapitbahay na unting lumalapit at nakikinig. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pag-asa, ang pagsuporta. Hindi lamang ito para sa kanya, ito ay para sa kanila, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang komunidad. Tumangmo si Sina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may natibay na desisyon. Sige po, Direk, sabi niya. Sasali po ako. Ang entablado ng Boses ng Lahi ay isang mundo ng liwanag, ingay, at matinding kompetisyon. Ang mga ilaw ay nakasisilaw, ang musika ay bumubulusok, at ang bawat contestant ay may pangarap na bitbit. Si Sina, na nakasuot ng simpleng damit na dinala niya mula sa luntian, ay tila isang maliit na puno sa gitna ng malawak na gubat. Sa simula, siya ay nanginginig sa takot. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas. Siya ay nanibago sa mga kamera, sa mga hurado, sa libong mata na nakatutok sa kanya. Ngunit tuwing umaakyat siya sa entablado, inaalala niya ang mukha ni Lina, ang mga salita ni Lola Pasing, ang pag-asa ng barangay luntian. At pagkatapos, nagsimulang lumabas ang kanyang tunay na boses. Hindi niya sinubukang gayahin
Ang iba, kumanta siya ng kanyang sariling kwento, ng kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang mga kanta ay hindi lamang mga melodya. Ito ay mga dasal, mga alaala, mga pangarap. Ang boses niya, ito ay totoo, sabi ng isang hurado, na dati ay kritikal. Ramdam mo ang bawat salita, sabi ng isa pa. Si Sina ay dahan-dahang lumago, mula sa isang mahiyain na dalaga patungo sa isang bituin na minamahal ng buong bansa. Hindi ito madali. Nakaranas siya ng matinding kompetisyon, ng mga kritisismo mula sa mga hurado, at ng ilang maliliit na isyu sa media. Ngunit sa bawat hamon, lalo siyang naging matatag, lalo niyang hinawakan ang kanyang pagiging totoo. Siya ay naging boses ng lahi, hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang puso. Dahil sa kanyang lumalaking kasikatan, naging mas madali na mailipat si Lina sa isang mas mahusay na ospital sa Maynila. Ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumuti at madalas na bumibisita si Lina backstage sa mga live shows ni Sina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Si Lina ay naging kanyang inspirasyon, ang kanyang dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang laban. Sa lahat ng ito, si Miguel ay tahimik na nakasubaybay. Bawat linggo, pinapanood niya ang mga episode ng Boses ng Lahi. Nakikita niya ang pagbabago kay Sina, ang kanyang paglago, ang kanyang pagiging matatag. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at isang pagnanais na makasama siya. Ngunit alam niya na kailangan niyang igalang ang espasyo at ang sariling paglalakbay ni Sina. Hindi siya direktang nakialam. Ngunit gumawa siya ng mga paraan upang suportahan si Sina nang hindi niya nalalaman. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, nagbigay siya ng anonymous na donasyon sa ospital ni Lina. Tinitiyak na ang kapatid ni Sina ay makakatanggap ng pinakamahusay na paggamot. Tumili rin siya ng mga tiket para sa mga residente ng Barangay Luntian upang makapunta sa Manila at masaksihan ang mga live shows ni Sina. Alam niyang malaking inspirasyon ito para sa dalaga. At kapag may lumalabas na mga tsismis o negatibong balita tungkol kay Sina, ginagamit niya ang kanyang impluensya upang tahimik na protektahan siya. Tinitiyak na hindi masisira ang kanyang pangan. Siya ay isang tunay na bituin. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang isang performance ni Sina. At alam ko, sa puso ko, na ito ay simula pa lamang. Dumating ang gabi ng finals ng Boses ng Lahi. Ang buong bansa ay nakatutok. Ang entablado ay mas malaki, ang mga ilaw ay mas nakasisilaw. Si Sina ay naramdaman ang matinding kaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito takot. Ito ay ang kaba ng pag-asa, ng pagiging handa na harapin ng kanyang tadhana. Pinili niya ang isang bagong kanta, isang orihinal na komposisyon na nagsasalarawan sa kanyang buong buhay mula sa dilim ng luntian, sa pagdurusa ni Lina, sa paghahanap niya ng trabaho sa hasyenda, sa pambabastos, sa kanyang pag-alis, at sa kanyang paglalakbay patungo sa liwanag. Ang kanyang tinig ay kumalat sa buong arena. At sa milyong tahanan, ang bawat nota ay tila isang kwento, isang luha, isang ngiti. Ito ay hindi lamang isang kanta, ito ay isang pahayan ng kaluluwa. Nang matapos siya, ang arena ay nanahimik sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos, sumabog ang isang napakalakas na palakpakan at hiyawan. Tumayo ang lahat, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pag-antig. Ang mga hurado ay hindi makapagsalita, ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ang nagwagi sa Boses ng Lahi ay si Alontina Reyes. Ang pangalan ni Sina ay umalinglaw sa buong arena, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Niyakap niya
ang kanyang mga kapwa contestant, ang kanyang mga mentors. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay si Lina, si Lola Pasing, at ang mga taong sumuporta sa kanya. Sa kanyang acceptance speech, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng pasasalamat. Maraming salamat ko sa lahat ng sumuporta sa akin, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa libong tao sa arena at sa milyong nanonood sa bahay. Lalong-lalo na sa aking kapatid, si Lina, na siyang inspirasyon ko, at sa aking lola, Pasing, at sa buong Baranay Luntian. Ngunit hindi siya tumigil doon. Inamit niya ang kanyang platform upang ipahayag ang kanyang mga pangarap. Ang boses po natin ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para sa mga walang boses, para sa mga nangangarap, para sa mga nangangailangan. Sana po, ang kwento ko ay magbigay inspirasyon sa bawat Pilipino na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. At sana, maging tulay po ako upang matulungan ang mga kapwa ko musikero, lalo na ang mga kabataan na may talento, ngunit walang pagkakataon. Matapos ang kanyang tagumpay, ang mundo ni Sina ay nagbago ng lubusan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kasikatan, ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba. Alam niya na may isang tao siyang kailangan pasalamatan ng personal. Isang hapon, pumunta si Sina sa Alonso Building sa Makati. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Alam niyang naroon si Miguel. Hindi siya nagdalawang isip, umakyat siya sa opisina nito. Nang makita ni Miguel si Sina, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka at kaligayahan. Si Sina, na ngayon ay kumikinang sa sarili nitong liwanag, ay mas maganda at mas matatag kaysa dati. Sina, bulong niya. Tumayo mula sa kanyang upuan. Miguel, sabi ni Sina, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan kong pasalamatan ka. Wala kang dapat pasalamatan. Sina, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Ikaw ang gumawa ng lahat. Ako, naniniwala lang ako sa iyo. Alam kong mayroon kang kakayahan. Pero, ang suporta mo, ang pag-unawa mo, malaking tulong ito. Sabi ni Sina, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Alam kong may ginawa ka para kay Lina at para sa akin. Tumango si Miguel, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan mong magtagumpay. Sina, ikaw ang boses ng ating bansa. Sa sandaling iyon, ang espasyo sa pagitan nila ay napuno ng hindi binibigkas na mga salita, ng mga damdamin na matagal nang inilihin. Ang paghanga, ang paggalang, at higit sa lahat, ang pag-ibig na ugat sa Hacienda Solana Ray ngayon ay handa ng mamukadkad. Hindi na sila katulong at amo. Sila ay dalawang kaluluwa na nagtagpo sa isang mas pantay at mas magandang mundo. Isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang handa ng isulat, puno ng pag-asa at pagmamahalan na inihahanda para sa isang napakagandang harmonya ng kapalaran. Matapos ang madamdaming muling pagkikita, isang bagong kabanata ang nagbukas para kina Alonsina at Miguel, isang kabanatang puno ng pag-asa at mga bagong simula. Ang mga salita ay hindi na kailangan upang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Ang bawat sulyap, bawat ngiti, bawat hawak ng kamay ay tila isang tugtog na nagpapakita ng kanilang lumalalim na ugnan. Nagtagpo sila ng ilang beses sa mga pribadong lugar, sa Maynila, malayo sa mapanuring mata ng publiko at sa mga tsisis. Sa bawat pag-uusap, lalo nilang natuklasan ang kanilang pagkakatulad sa mga pangarap,
at pagpapahalaga. Si Miguel, na dating nakasanayan, ang mabilis na mundo ng negosyo, ay natuto sa kaisina ng halaga ng pasensya at ang tunay na kagalakan sa simpleng pamumuhay. Samantalang si Sina, sa pamamagitan ni Miguel, ay nakita na ang kanyang mga pangarap ay maaaring maging mas malaki na hindi lamang ito para sa kanyang pamilya, kundi para sa mas maraming tao. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang nakatuon sa kanilang dalawa, ito ay nagsilbing pundasyon para sa mas malaking layunin. Ang pangarap ni Sina na magkaroon ng sariling espasyo para sa musika, isang lugar kung saan ang mga batang may talento, ngunit kapos sa buhay ay maaaring matuto ng libre, ay nagsimulang maghugis. Pinagsama nila ang kanilang mga pangarap, ang kanyang artistikong bisyon, at ang kanyang praktikal na pananaw sa negosyo. Sa tingin mo, Miguel, sabi ni Sina isang hapon habang naglalakad sila sa isang parke sa Maynila, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Posible kayang magkaroon ng isang lugar sa luntian kung saan ang mga bata ay makakapag-aral ng musika. Yung libre, para sa lahat. Ngunit si Miguel. Hindi lang posible, Sina. Gagawin natin itong posible. Ikaw ang boses ng lahi. Ang impluwensya mo, kasama ang aking kakayahan sa negosyo, ay maaaring makapagpatayo ng isang bagay na tunay na makabuluhan. At ganoon na nagsimula ang paglalakbay patungo sa pagbuo ng himig ng luntian. Pumalik sila sa barangay luntian, hindi bilang magnanakaw at katulong, kundi bilang magkasintahan na may iisang pangarap. Ang kanilang pagdating ay sinalubong ng mainit na pagtanggap. Si Lola Pasing at Lina ay labis na natuwa. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Isang lumang bodega sa dulo ng barangay na dati ay ginagamit para sa pag-imbak ng mga kagamitan sa pagsasaka, ang kanilang napili. Sa tulong ng mga residente ng luntian na handang magbigay ng kanilang oras at pagod, ang bodega ay dahang binago. Ang mga dingding na may butas ay pininturahan ng sariwang kulay ng berde at puti. Ang mga lumang sahig ay chinumpuni at nilinisan, at ang bubong ay inayos. Bawat residente ay may kontribusyon. Ang karpintero ay nagbigay ng kanyang serbisyo. Ang mga kababaihan ay nagluto ng pagkain para sa mga nagtatrabaho, at ang mga bata ay masayang naglilinis ng bakuran. Hindi nagtagal, ang bodega ay naging isang maliwanag at makulay na gusali, puno ng mga kagamitan sa musika na binili ni Miguel at idinunit ng kanyang mga kaibigan. Ang himig ng luncheon ay naging higit pa sa isang simpleng langlag. Ito ay naging puso ng barangay luntian. Tuwing hapon, matapos ang klase, ang mga batang mula sa iba't ibang sulok ng barangay ay nagpupunta doon. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Si Sina mismo ang nagtuturo sa kanila ng mga pangunahing kaalaman sa musika. Ang kanyang tinig ay nagbibigay buhay sa bawat aralin. May mga aralin sa gitara, keyboard, at drums. Ang bawat bata ay binibigyan ng pagkakataon na matuklasan ang kanyang sariling talento. Ang espasyo ay puno ng tunog ng mga bagong kanta, ang mga tawa, at ng mga pangarap na unti-unting nabubuo. Sa tabi ng langlag, nagtayo rin sila ng isang maliit na Hindi lamang ito nagbebenta ng kape at merienda, kundi ito rin ay nagsilbing entablado para sa mga lokal na artista at mga estudyante ng musika mula sa himig ng luntian na gustong magpakita ng kanilang talento. Ang konka ay naging sentro ng kultura, isang lugar kung saan nagtatagpo ang musika, sining, at komunidad. Tuwing gabi, ang konka ay puno ng mga tao na masayang nakikinig sa mga melodya na nagmumula sa puso.
Si Sina, kasama si Miguel, ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang talento, pagtitiyaga, at kababaang loob ay maaring magpabago ng kapalaran. Ngunit hindi siya tumigil doon. Ginamit niya ang kanyang impluwensya bilang isang pambansang bituin upang makapaghatid ng mas malaking epekto. Nag-organisa siya ng mga concert ng kawanggawa sa iba't ibang probinsya, nagtataas ng pondo para sa mga scholarship para sa mga batang musikero na walang kakayahang mag-aral. Ang kanyang mga kanta ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan. Ito ay nagbibigay inspirasyon, nagpapagising ng pag-asa, at nagpaparamdam na walang imposible. Ang kanyang mensahe ay simple, huwag kang sumuko sa iyong pangarap. Ano man ang iyong pinagmulan, ano man ang iyong kalagayan, ang iyong boses ay mahalaga. Sa lahat na nito, si Lina ay lumaki ng malusog at masigla. Ang kanyang mga tawa ay mas malakas na ngayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Siya ay naging isang masipag na katulong sa himig ng luntian, tumutulong sa pag-organisa ng mga klase at pag-aasikaso ng mga bata. At tulad ng kanyang ate, si Lina ay nagkaroon din ng sariling talento sa musika. Madalas siyang mapansin na tahimik na nagpapraktis ng gitara. Sa isang sulok, ang kanyang mga daliri ay dahang gumagalaw sa mga string, naglalabas ng mga matatamis na melodya. Minsan, inahawit niya ang mga kanta ni Sina, ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon, isang patunay na ang himig ng kanilang pamilya ay patuloy na nabubuhay. Samantala, malayo, sa barangay Luntian at sa ningning ng tagumpay ni Sina, si Cassandra, ilustre, ay dahang bumaba sa rurok ng kanyang kinang. Matapos ang mapanirang pagtatapos ng kanyang kasal kay Miguel, ang kanyang mundo ay gumo. Ang dating mga kaibigan at kakilala ay unting lumayo, ang kanyang pangalan ay naging paksa ng mga bulungan at chismis. Ang kanyang mga magulang, na dating proud sa kanya, ay labis na nadismaya. Ang kanilang mga salita ay tila mga panagoy na nagpaparamdam sa kanya ng bigat ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang buhay ay naging isang malaking kahungkagan. Ang mga mamahaling damit, ang mga party, ang mga social event, lahat ng niyon ay nawala at ang kanyang dating mapagmataas na pagkatao ay napalitan ng isang matinding kalungkutan at kawalan ng direksyon. Nagkulong siya sa kanyang silid, umiiyak, nagtatanong kung bakit nangyari ang lahat. Ang pagmamataas na dating bumabalot sa kanya ay dahang gumuho, inilalantad ng isang babaeng puno ng takot at insecurity. Sa isang desperadong paghahanap ng kahulugan, o marahil ay upang tumakas sa kanyang sariling kadiliman, sumunod si Cassandra sa payo ng kanyang ina na magboluntaryo. Ayaw niya sa simula, pakiramdam niya ay isa itong pahirap. Ngunit sa pagliras ng panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho sa isang trade agency sa Maynila, isang lugar na malayo sa kanyang dating maranyang buhay. Ang mga bata sa tree ay iba sa mga taong kanyang nakasanayan. Walang paghuhusga sa kanilang mga mata, aning pag-asa at pangangailangan. Sa simula, si Cassandra ay awkward at hindi sanay. Ang kanyang mga kamay, na dating nakahawak lamang ng mamahaling baso at accessories, ay ngayon ay nagpapalit ng lampin, nagpapakain ng mga sanggol at naglilinis ng mga kalat. Nakaramdam siya ng matinding pagod. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may isang bagay na nagbabago sa kanyang puso. Isang araw, habang tinutulungan niya ang isang batang babae na nagngangalang Maya na gumawa ng kanyang homework, napansin niya ang isang luha na pumatak sa pisngi ng bata.
Miss Cassandra, bakit po ako naiwan? Tanong ni Maya. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tila kinurot. Naunawaan niya ang sakit ng pag-iisa, ang sakit ng pagiging hindi gusto. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na empatiya. Ang pagmamataas ay unting natunaw, napalitan ng isang pag-unawa sa halaga ng buhay at sa tunay na kahulugan ng pagbibigay. Nakita niya ang kagalakan sa simpleng ngiti ng isang bata, sa maligayang yakap na ibinibigay sa kanya. Hindi na niya hinahanap ang pagkilala ng lipunan, ang pagtanggap ng mga batang ito ang naging kanyang gantimpala. Natutulan niyang maging mapagpakumbaba, matutong magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Si Cassandra, na dating iisip lamang sa kanyang sarili, ay ngayon ay nabubuhay pa sa iba. Ang kanyang dating garit at inggit ay nawala, napalitan ng isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang gabi, organisa si Sina ng isang malaking charity concert sa isang sikat na venue sa Maynila, na ang layunin ay makalikom ng pondo para sa mga tritomse sa buong bansa. Si Miguel ang asikaso ng mga logistikal na detalye, tinitiyak na magiging matagumpay ang event. Ang venue ay puno ng mga tao, ang bawat isa ay handang magbigay ng kanilang suporta. Sa likod ng entablado, abala si Sina sa paghahanda para sa kanyang performance. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ngunit mayroon pa ring bahagyang pagkabahala sa mga responsibilidad na kanyang Sina, mayroon akong sorpresa para sa iyo, sabi ni Miguel, na lumapit sa kanya. May isang taong gustong makipagkita sa iyo. Nagulat si Sina. Sino kaya? Ngunit bago pa siya makasagot, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Cassandra. Ngunit hindi ito ang Cassandra na kanyang nakilala. Ang dating matalas na tingin ay napalitan ng isang malambot at mapagpakumbabang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim, mas matino. Ang kanyang suot ay simple, isang plain na damit na walang bahid ng kanyang dating karanyaan. Nakaramdam si Sina ng isang halong emosyon, pagkabigla, pagtataka, at isang bahagyang kurot ng nakaraan. Lumapit si Cassandra. Ang kanyang mga hakbang ay dahan, halos aalangan. Uminto siya sa harap ni Sina. Ang kanyang mga kamay ay magkasalubong sa kanyang harapan. Sina, sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay malambing at may bahid ng tunay na pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humarap sa iyo. Tahimik na nakinig si Sina, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Cassandra. Gusto kong humingi ng tawad, patuloy ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Sa pambabastos ko, sa aking pagmamataas, sa aking inggit. Yumuko siya, tila hindi kayang tingnan si Sina. Hindi ko alam kung ano ang dumadaan sa isip ko noon. Pulag ako sa aking sariling kasikatan, sa aking pagiging self-centered. Hindi ko nakita ang iyong kabutihan, ang iyong tunay na talento. Tanging ang aking sariling insecurities ang nakita ko. Huminto siya. Humina ng malalim. Nagbago ako. Sina. Sana, maniwala ka. Ang mga bata sa Tritonsi ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay, ng pag-ibig, ng empatya. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kamali. Kung gaano ako superficial. Ang bawat salita ni Cassandra ay tapat, puno ng tunay na pagsisisi. Nakita ni Sina sa kanyang mga mata ang pagbabago, ang pagiging totoo.
walang bakas ng dating pagmamataas o inggit. Nakaramdam si Sina ng isang malalim na pag-unawa. Hindi niya kailanman inasamang paghihiganti. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Cassandra, sabi ni Sina, ang kanyang boses ay malumanay. Matagal ko nang pinatawad ng lahat ng nangyari. Ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay humuhubog sa atin. At masaya akong nakita ang pagbabago sa iyo. Dahang lumapit si Sina at niyakap si Cassandra. Isang yakap na walang salita, isang yakap na puno ng pagpapatawad, pagtanggap, at pag-unawa. Ang yakap na iyon ay hindi lamang nagtatapos sa isang matagal ng alitan, kundi nagmamarka rin ng simula ng isang bagong ugnayan, isang ugnayan ng respeto, at posibleng isang tunay na pagkakaibigan. Ang nakaraan ay naiwan na, ang kasalukuyan ay nagdala ng pagpapagaling at pag-asa. Isang taon matapos ang lahat ng ito, sa gitna ng mga namumulaklak na sampaggita sa hardin ng Barangay Luntian, nagpakasal sina Alonsina at Miguel. Ito ay isang simpleng seremonya, malayo, sa kahangyaan, at kasikatan ng Hacienda Solana, ngunit puno ng pagmamahal at kahulugan. Ang mga bisita ay hindi lamang mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin ang mga bata mula sa himig ng Luntian, ang mga residente ng barangay, at maging si Cassandra, na ngayon ay isa ng malapit na kaibigan at suporter ng kanilang mga proyekto. Si Sina, nakasuot ng isang simpleng puting terno na may bordang sampaggita, ay kumikinang sa kaligayahan. Si Miguel, sa kanyang eleganteng barong Tagalog, ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Si Lina, na ngayon ay ganap ng malusog, at may sariling kinang, ang kanilang flower girl. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa pagmamalaki. Ang kanilang mga wedding vows ay hindi lamang tungkol sa kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin sa kanilang pangako sa komunidad, sa musika, at sa pagtulong sa iba. Pinapangako ko sa iyo, Sina, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, na hindi lamang kita mamahalin, kundi susuportahan din kita sa lahat ng iyong pangarap. Sabay nating itatayo ang isang mundo ng mas puno ng himig at pag-asa. Sumagot si Sina, ang kanyang boses ay malambing at puno ng emosyon. At pinapangako ko sa iyo, Miguel, na ang aking tinig, ang aking puso, ay laging magiging bahagi ng ating paglalakbay. Magkasama nating kakantahin ang himig ng ating kapalaran para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Ang kanilang buhay ay naging isang magandang harmonya ng pag-ibig, musika, at pagkakawang gawa. Ang himig ng Luntian ay lumago, nagiging isang inspirasyon sa buong bansa. Nagbukas sila ng mas maraming night sa iba't ibang probinsya, nagbibigay ng pagkakataon sa libong bata na matuklasan ang kanilang talento. Ang Conks ay naging isang sikat na tourist spot na nagtatampok ng mga talentadong lokal na musikero. Si Sina ay nagpatuloy sa kanyang karera sa musika, ngunit ang kanyang mga kanta ay laging may mensahe ng pag-asa, katarungan, at pagmamahal sa bayan. Si Miguel ay naging kanyang manager at business partner. Ang kanyang makakayahan sa negosyo ay nagsisilbing pundasyon para sa kanilang mga proyekto. Si Don Salvador, tuwa sa nakita niyang pagbabago sa kanyang anak at sa kinalalagyan ni Sina, ay laging nandyan para magbigay ng payo at suporta. Ang kwento ni Alonsina at Miguel ay naging isang patunay na ang tunay na talento, ang kababaang loob, at ang tunay na koneksyon ng tao ay maaaring lumampas sa lahat ng mga hadlang sa lipunan at mga paghuhusga. Na ang pag-ibig ay hindi lamang para sa dalawa, kundi para sa buong mundo.
Ang huling kabanata ng kanilang kwento ay hindi natapos sa isang maranyang palasyo, kundi sa isang simpleng kanglat. Isang hapon, habang lumulubog ang araw sa barangay Luntian, nakaupo sina at Miguel sa tabi ni Lina at ng mga batang mula sa hinig ng Luntian. Ang bawat isa ay may instrumento. Ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa isang masayang melodya. Si Sina, na may hawak na gitara, ay nagsimulang umawit. Ang kanyang boses, na dating puno ng pighati, ay ngayon ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Sumabay si Miguel, ang kanyang baritono, ay nagdaragdag ng lalim sa kanta. Si Lina ay naglalaro ng keyboard. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga keys, at ang mga bata ay masiglang kumakanta. Ang kanilang mga tinig ay tila mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Ang himig ng buhay ay tiganda. Kung sama tayong kakanta. Sa bawat nota, asa'y sumisikat, isang bagong bukas ang naghihintay. Ang kanilang mga tinig ay nagsama-sama, bumubuo ng isang magandang harmonya na umalingaw sa buong barangay. Hindi lamang ito musika, ito ay ang tunog ng pag-ibig, ng pamilya, ng komunidad, at ng mga pangarap na natupad. Ito ay ang perpektong ng kapalaran. Isang patunay na ang pinakamalaking yaman ay hindi matatagpuan sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa puso ng isang tao na handang ibahagi ang kanyang himig sa mundo. At sa bawat bagong amit, isang bagong pag-asa ang isinisilang na nagpapatuloy sa walang hanggang himig ng buhay.